Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga po. Tayo po tayong lahat. Mag-umpisa na po tayo sa ating gawain. Bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus, maraming maraming salamat po sa bagong umagang pinagkaloob mo po sa bawat isa. Salamat, Lord Jesus, na nandito kami para papurihan ka, Lord Jesus. Ibigay namin yung best naming papuri para sa iyo, Lord. Patuloy, Lord, dinadalangin namin ang aming gawain ngayong umaga. Ikaw, Lord, ang manguna sa bawat isa. Sa magbibigay ng mensahe, sa mga tutugtog, sa mga kakanta, Lord Jesus. Ikaw lamang ang maitaas, Lord Jesus. At patuloy ngayong umaga, Lord, wala kaming ibang gagawin kundi purihin ka at itaas ang inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po muli sa ating lahat. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Bago po tayo magsimula, batiin po natin ang bawat isa. I-welcome po natin ang bawat isa. Good morning po. Yan, tunay na napakabuti ng Panginoon. Sabi nga doon sa kanta, no, akala natin wala naman siyang ginagawa eh. Okay, hindi natin napapansin. Pero ganun ang kabuti ng Panginoon na sabi nga, hindi siya tumitigil na kumilos at gumawa sa ating mga buhay. Napakabuti niya sa lahat ng bagay. Kaya po rin ng Panginoon, palakpakan po muli natin siya. Yan. Ngayon naman po idadako po tayo sa ating pananalangin para po sa ating mga kabataan. Kaya hiling ko po na dalhin po natin sila dito sa harap, papuntahin po natin sila. At kung may ibang bata pa rin po na gusto po natin isama sa panalangin, banggitin na lang po natin ito. Yan si Adam, iyon. Si Natalie, si Renz. Yan. So wala na po. Yan, okay. Iunat po natin mga kamay sa kanila. Tayo po yung manalangin. Itaas po natin ang mga batang ito sa ating Panginoon. Yes, Lord, Panginoong Isus. Salamat nga po. Salamat, Panginoon. Tunay na kaligayahan sa amin ng mga batang ito. Alam din naman namin, Panginoon, na napaka mahalaga at mahal na mahal mo ang mga batang ito. Kaya Lord, hayaan niyo sa pagkakataong ito, papanalangin namin sila sa iyo, itataas namin sa iyo mga batang ito. Lord, ikaw ang patuloy na mag-bless sa kanila, sa kanilang pag-aaral, gayon din, Panginoon, sa araw-araw na kanilang mga pangailangan. Ikaw ang mag-iingat sa kanila, Panginoon. Ikaw magdadala sila sa kanila, Panginoon, sa magandang buhay. Pagpalain niyo kanilang mga magulang, mga guardian. Bless niyo po sila, Panginoon, upang mai-provide at maibigay ang bawat pangailangan ng mga batang ito. Pagpalooban mo rin sila, Panginoon, ng knowledge and wisdom na kanilang mga gamit, Lord, sa kanilang pag-aaral. Muli, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo, itinataas ang lahat ng mga batang ito sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Amen. Thank you po. So, nga po, tayo po muna yung magpasalamat sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Tayo po yung mananalangin. Tayo po yung kumikit, magpasalamat, damhin ang presensya ng Panginoon. Yes, Lord, Panginoong Jesus, salamat nga po. Tunay na napakabuti nga po, Lord, sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa lahat ng bagay na meron kami sa mga oras na ito at sa aming buong buhay. Ito'y walang ibang kadahilanan kundi ikaw lamang, Lord. Salamat dahil patuloy niyo kami pinagpapala, patuloy niyo po kami binebless sa mga bagay. Kaya, Lord, sa pagkakataong ito, gawin mong masaya, masigla ang aming mga puso, kami makapagbibigay para sa iyong gawain. Lord, pagpalain nga po, Panginoon, bawat salapi na malilikom. Dalangin namin, Lord, ng pag-iingat dito. Ganyan sa tao na namamahala rito, Panginoon. Pag-bless niyo nga po siya, Panginoon, ng knowledge and wisdom. Alam namin, Lord, na magiging mga tagumpay ang bawat gawain sa tulong ng mga salapi na ito, Lord. Pagpalain niyo muli ang lahat ng bagay sa aming buhay. Ganyan din, papasalamat kami sa inyong biyaya. Kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dadako po tayo sa ating mga announcements. Yan nga po, yon, Facebook page, yung PEC, Pateros Evangelical Church. Ayan. Napagmitingan nga po namin na mas maganda po na kung meron naman po tayo siguro po, sino po walang internet dito sa bahay? Uy, wala. Bibigyan pa naman sana namin. Hindi po. Yun po, no? Yun po, mas maganda po kasi po na kung may time po tayo, hindi, dapat may time tayo, no? Kasi nga po, dito po nakapost yung mga activity ng church. Yung ating mga gawain at iba pang mga tapos na gawain. Dito mapapanood nyo po yung mga video recording yan, ng ating church. Yung Sunday service,
yung Thanksgiving night, ganyan din yung every Wednesday na Bible study, yung mga ganun po. So makikita niyo po yun dyan. Kaya in-invite po namin kayo na visit yung ating page para po mas maging maganda po, no? Tapos sabi nga, kung meron po kayong mga comment dyan, pwede din naman po. Ayan, pwede po tayong mag-like, share, ganun daw. And yan pa po, at yun, yung paterosevangelical.church@gmail.com at yung email, yun po, yun nga po. At suggestion, prayer, and request, sabi nga yung concern, meron pong tayong box po dyan sa labas. Pwede po kayo magsulat dyan. At papasalamat nga po pala kami doon sa mga huhulog dyan. Yun, hindi po nirarapol yan, pero binabasa po namin yan. Tinitingnan po namin yan. Nagpapasalamat po kami dahil alam namin na meron kayong magandang intensyon para mas maging maganda yung ating yung mga ginagawa dito sa church. Kaya nagpapasalamat po kami doon sa mga tao na nagbibigay ng time. Yun. So yun po at wala na. Birthday. Yun. So meron po tayong mga birthday celebrants and anniversary from September 10 to September 16. Ayan, si Alan Cabusora, September 9. Si Aaron Mantos. Meron din po pala si Gwen, September 9. Tapos si mami po ng asawa ko, September 8. Yun po. At wala na. so yun. So muli, binabati namin ng maligayang kaarawan yung mga nag-celebrate at yung mga mag-celebrate pa ng birthday. So ngayon po, dadako po tayo sa pakikinig ng mensahe na dadalhin ng ating butihing pastor, Pastor Romy Olaso. Palakpakan po natin. Good morning po. Sabihin mo nga sa katabi mo, na-miss kita. Na-miss kita. Okay. So, sino bang nakakamiss sa bawat isa? Namimiss mo yung kapatid mo pag wala rito. Salamat po sa dalawa. No? Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay tungkol sa fruitfulness. Fruitfulness. Pero bago po tayo pumalaot, hingin po muna tayo ng tulong sa ating Diyos para maunawaan natin. Lord, maraming salamat dahil ito ay isang pagkakataon para makuha namin, maintindihan namin. Ano ba talagang ibig sabihin ng fruitfulness? Kasi Lord, nung pumunta ka rito sa lupa, palagi pinagdidiinan mo na kailangan magkaroon po kami ng bunga. Maging fruitfulness kami. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan po ng mensahe na pinagkaloob mo po sa araw na ito, makita po namin kung ano yung mga bagay na dapat namin gawin para maging fruitful kami. Kasi ine-expect ko po na magkaroon po kami ng fruitfulness sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ewan ko lang, yung mga kasamahan ko po dito sa compound, nakita niyo ba yung puno ng, papunta kay Lama, Tony, may puno po doon ng papaya. Papaya. May nakita ko doon isang puno na saganang-sagana sa bunga. Saganang-sagana siya sa bunga. At meron namang puno na iisa lang, ang liit pa. Ang liit pa. So sa tingin po ninyo, saan kaya matutuwa yung nagtanim nun? Doon sa maraming bunga o doon sa iisang bunga na hirap pang lumabas? Sa tingin po ninyo? Salamat po sa inyong response. Sino po dito yung nag-breakfast na? Sabi mo sa katabi mo, kundi, parang hindi ka pa nagbe-breakfast. Sabi mo sa katabi mo, parang hindi ka pa nagbe-breakfast. No? Maganda po yung inawit natin kanina. Sino pong natuwa doon sa inawit natin kanina? Di ba? Na-bless tayo, nakita natin ng puso natin. Talagang nakaka-touch po. Kaya lang, ang salita po ng Diyos hindi nagtatapos sa paghipo lang sa'yo. No? Ang salita ng Diyos hindi magtatapos doon sa nalaman mo. Kung gusto ng Lord, may gagawin tayo. Kaya again, sabihin mo sa katabi mo, may gagawin tayo. Ayan. Kasi alam po ninyo kay Lord, bawal. Di ba palagi natin pinag-uusapan dito kay Lord, bawal ang tamad. At ang tamad dapat hindi pinapakain. So kung mataba ka, ibig sabihin, sagana ka sa ginagawa kay Lord. Totoo kaya yun? Totoo kaya yun? No? Totoo kaya yun?
So pag-usapan po natin, tinatawag po natin ng fruitfulness. Sino po dito gusto niya maging fruitful siya? Yung meron nangyayaring maganda sa buhay mo, yung gusto mo merong palagi na, kasi alam niyo po, pag fruitful ka, palaging merong, nag-e-enjoy ka, tama? Nag-e-enjoy ka. Pagka kasi hindi ka fruitful, ang dry ng buhay, parang yung bang walang kabuhay-buhay. Nakakita na po kayo ng taong walang kabuhay-buhay? Tingnan mo yung katabi mo. Yan po ang tutulong sa atin para magkaroon tayo ng buhay. No? So tingnan natin, paano nga ba tayo magiging fruitful? O paano tayo lalago sa tinatawag po nating pananampalataya? Ready na po kayo? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Sige. Unang-una na dapat natin gawin, we must meditate God's Word. It is a must. Bilang mananampalataya, it is a must. Tingnan po natin, ano ba sinasabi dyan? Basahin po natin. 1, 2, 3, game. Sabi dyan, huwag daw nating aalisin sa ating mga labi. So, ang hirap nito. Huwag daw aalisin sa labi. Mabuti na lang kung meron tayong hawak ditong Gideon. Kasi yung Gideon, merong maliliit na Gideon eh. Yung Bible na binibigay nun sa Gideonite. Pwede yun. Pero ano ba, literal ba yan? Sabi ganun, dapat daw bukang bibig natin ang salita ng Diyos. Pero wag naman po nating ladayin sa put the word of God in vain. Halimbawa, nadulas ka, iba kasi ibang ginagawa. Dapat, palagi ang mga natin is bukang bibig natin yung salita ng Diyos. Sinabi ba ng Lord na dapat palagi tayong magpasalamat? Sinabi ba yon? So dapat bukang bibig natin yun. Kahit na anong mangyari, nagpapasalamat tayo kay Lord. Di ba? Dapat nagpapasalamat ka. Hindi ka sinagot nung nililigawan mo. Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Hindi ka sinagot nung nililigawan mo. Praise the Lord. Buti na lang hindi niya ako sinagot. Siguro magiging magulo buhay ko kung sinagot niya ako. Pwedeng ganun. Ha? Pero, again, ang sinasabi ng salita ng Diyos, kailangan palaging nasa laman ng ating bibig yung salita ng Diyos. So, paano mo gagawin yon? Paano mo gagawin yon? Paano kailangan palaging bibig mo, naman ng salita mo ay yung salita ng Diyos? Anong kasunod dyan? Meditate on it day and night. Pastor, hindi ko ba pwedeng tuwing Sunday lang? Day and night. Pwede ho ba tuwing Thanksgiving night? Day and night. Hindi sinabing every Sunday, every Wednesday, kapag may patay, kapag may birthday, hindi po ganun. Tuwing Pasko, tuwing mahal na araw, kasi doon nakapokus Pag Pasko, nakapokus doon sa salita. Pag mahal na araw, nasa salita rin. Yung iba, nagpapapako pa. Nagpapapako pa. Pero yung may sinasabi ng salita ng Diyos, para lumago tayo, umangat tayo, we must meditate day and night. Wala pong option doon o walang ibig sabihin na pwede ho ba kapag maganda ang panahon? Season or out of season. Hindi sinabi yan na kapag meron kang problema, medyo hinto ka muna. Kasi ito po sino po sa inyo kapag may problema rito, mas lalo siyang lumalapit kay Lord? Salamat po. Yung iba parang nag-aalangan. Hindi ba dapat kapag may problema ka, mas lalo kang lumapit kay Lord? Palagi ko pong sinasabi ito. Kapag hindi mo type na magbasa ng Bible, mas lalo ka dapat magbasa. Ulitin ko po. Kapag hindi mo feel o hindi mo parang wala ka sa mood na magbasa ng Bible o mag-meditate, mas lalo ka dapat magbasa. Bakit? Kasi sa pamamagitan nito, mabubuhay yung iyong espiritu. Pag hindi mo ginawa ito, mas malamang maniwala ka. Bagsak ka, Martes. Sigurado yung pagbagsak ka, susunod na araw,
may tendency ka na magkaroon ka ng excuse. Ano excuse mo? Excuse mo na hindi ka muna magbabasa dahil hindi mo feel. Yun po nakakalungkot. Yeah? Kapag may problema, imbis na dapat mag-pray, ayaw mag-pray. Hindi naman pinapakinggan ni Lord yung prayer ko eh. Hindi kaya talaga? Hindi kaya talaga napapakinggan? O baka gusto lang natin kasi ang sagot ng Lord dun sa gusto natin. Hindi naman ganun si Lord eh. Kung ano yung dapat para sa atin, yun ang sasabihin niya. Bakit naman sasabihin sa iyo ng Lord ang isang bagay na hindi naman makakatulong sa iyo? Ayan, meron po tayong, yan po yung isa sa mga policewoman na Bible study po natin. Morning! Ayan po. Diyan. So again, bakit kailangan gawin ito? Bakit kailangan tayo mag-meditate? Ano sabi diyan? So that you may be careful to do everything written in it. So, anong susundan mo, anong guideline mo sa buhay kung hindi ka nagbabasa? Kung hindi mo alam. Ito palagi ko mong sinasabi ito. Nandiyan si Ma'am Chadi sa kapulisan doon. Palagi ko sinasabi ito. Meron kayong mga code and ethics sa sinasabi sa kapulisan. Meron silang code and ethics. Kasama na doon yung Miranda. Yung tinatabi, alam niyo ba yung Miranda, yung kapag ikaw ay hinuli, meron kang karapatan na tumawag ng yung attorney at anumang sasabihin mo, pwedeng maging laban sa'yo. Yun po sinasabi ng Miranda law. Meron silang ganun. Pero alam niyo ba ang salita ng Diyos? Meron din sinasabi. Kaya lang, paano natin malalaman, paano tayo magiging fruitful kung hindi natin binabasa? Kaya pansinin po ninyo, bawat message natin palagi kong sinasabi po yan. Bakit? Kasi kahit magsalita ako na magsalita rito, pwedeng pag-uwi mo ng bahay, nakalimutan mo na. Makakalimutan mo na. Pero kung pagdating mo sa bahay, babasahin mo pa uli. Kaya nga, kasi hindi ko na po pwedeng sabihin sa inyo mag-take note. Kasi ngayon, uso na po ngayon, nasa cellphone. O kaya, mas maganda kung meron kang ballpen tsaka papel na isulat mo. Kasi kung minsan yung sa cellphone, nadidelete pa eh. Biglang tumawag yung crush mo, ay, na-delete mo. Wala na. Nakalimutan na. Anong sabi? So that you may be careful to do everything written in it. Tingnan niyo yung pagkakasabi ha. Hindi pala sinasabi dyan na basahin mo lang. Sinasabi dyan, gawin natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi sufficient, kagaya ng pinag-usapan po natin nakaraan, hindi sufficient na alam mo. Hindi sufficient yun. Anong dapat? Gawin mo kung anong sinabi. Diba, pinag-usapan natin nakaraan, yung victory mo ng mga nakaraang taon, hindi po pwedeng yun pa rin ang victory mo ngayon. Dapat meron ka ng panibagong victory kasi araw-araw is a challenge of life. Tama? Araw-araw merong mangyayari. Hindi parehas, hindi mo pwedeng sabihin, replay na lang to, ganito rin nangyari. Hindi. Meron at meron pa rin palaging mangyayari na maganda. Yun po yung tinatawag na nagdadala sa atin sa pagiging prayerful. Kasi kung pare-pareho lang yung pag-uusapan, o kung pare-parehas lang yung i-reveal sa'yo ng Lord, baka sabihin mo, boring naman ito. Magiging boring ang buhay. Pero salamat, dahil iba-iba po yung approach ng Lord sa atin. Di ba napapansin, araw-araw iba-iba yung nangyayari? No? Sino po ito naniniwala na masarap araw-araw birthday niya? Okay ba yon? Araw-araw birthday mo? Ang hirap nun, araw-araw maghahanda ka. Araw-araw magpe-prepare ka. Araw-araw. Pero hindi eh. Tama? May araw ng pagkabuhay, may araw ng kamatayan. Yun ang ayaw natin. No, hanggat maaari, ayaw natin yun. Kaya lang, yun ang talagang yun ang tanging paraan para ma-realize natin, makita natin, na kailangan natin ng Diyos. Ito yung pinakagusto nating part eh. Yung part na ito, itong pinakagusto natin. Then, you will be prosperous and successful. Sino po rito gusto niya maging prosperous? Sino rito gusto maging successful? Ang susi, mag-meditate ka ng word. Mag-meditate ka ng word. Pag hindi ka nag-meditate, hindi ka uunlad, hindi ka lalago sa pananampalataya. Of course, yung pag-attend dito sa ganitong gawain nakakatulong. Kaya lang,
hindi po ito ang makakatulong ng todo-todo sa atin, kundi yung ating quiet time with the Lord. By the way, yung quiet time po, hindi yung natutulog ha. Yung quiet time po, makikipag-usap ka kay Lord one-on-one. One-on-one kay Lord, kausapin mo siya. Kaya nga may salita para makipag-usap ka sa Kanya. Hindi mo magagawa ito kung hindi mo bibigyan ng time. Kaya sabi mo sa katabi mo, magbigay ng time. Dapat magbigay ka ng time. Purihin ng Panginoon. Nandito kayo. Ibig sabihin, nagbigay kayo ng time. No? Sabi mo rito sa Deuteronomy 4:9. Tingnan po natin. Sabi diyan, regarding sa word, only be careful and watch yourselves closely so that you do not forget the things your eyes have seen or let them sleep from your heart as long as you live. So, ibig sabihin, hanggat nabubuhay pala tayo, kailangan palagi nating isipin kung paano tayo makakasunod kay Lord. Kaya po yung mga nangyayari na na-amaze tayo, hindi lang po nasig na i-amaze tayo ng Lord. Yung prayer request mo, nasagot. Yung kapitbahay mo, mandaming problema, ikaw nilapitan, pinag-pray mo, may nangyaring maganda. Hindi ba maganda yon? Maganda yun na meron kang tao na natutulungan na nagbabago ang buhay. Anong kasunod? Teach them to your children and to their children after them. No? Talagang, kapag sumusunod ka kay Lord, hindi mawawala yung tinatawag na discipleship. Kailangan ipapasa natin yung natutunan natin. Palagi ko sinasabi dito, yung kapitbahay mo mapapahamak, okay lang sa'yo? Nasaan na yung pagmamahal? Message natin, meron tayong pananagutan sa isa't isa. Yung anak mo mapapahamak, wala kang ginagawa, hahayaan mo lang. Yung kaeskwela mo, nakita mo na ang gulo-gulo ng buhay, hahayaan mo lang. Yung kasama mo sa trabaho, nakikita mo, bagsak na bagsak, hindi malaman kung anong gagawin sa buhay, hahayaan mo lang. So, anong klase ka? Sabi mo nga sa katabi mo, ano nga bang klase ako? Dapat alam po natin yun. Again, ang magtuturo lang sa atin nun, walang iba kundi salita ng Diyos. Kung hindi natin bibigyan ng time yan, hindi natin maipapasa. Palagi kong sinasabi to, mahirap sa bunutan ang kalbo. Ano ibig sabihin nun? Wala kang maituturo kung wala kang alam. So, iba ang may alam. Anong alam mo? Dapat alam natin yung salita. Alam natin kung paano natin sasabihin. Bakit? Kasi may pananagutan tayo sa ating kapwa. Meron tayong pananagutan. Mapapahamak na yung, okay lang po yan, okay lang po yan. Kapatid, okay lang yan. O, baka gustong kumanta. Nung bata, okay lang yan. Huwag po kayo bagay. Okay lang yan. Okay lang yan. Ano, baby? Ano ibig sabihin? Gusto lang ipaalala sa atin ng Panginoon. Yung kinanta natin kanina, di ba, you are good. Good ba ang Lord? Paano mong malalaman ang best ng Lord kung hindi mo binabasa ang kanyang salita? Kaya nga sabi dyan, di ba? Only be careful and watch yourselves closely so that you do not forget the things your eyes have seen or let them slip from your heart as long as you live. Sino po rito ang dami na niyang naranasan na napakabuti kay Lord? So, anong gagawin mo doon? Bless the bless ko. Pero nandun ka lang sa loob ng kwarto. Bless the bless talaga ako. Kaya nga po palagi natin sinasabi, during Thanksgiving night, total last Wednesday lang naman ito, punta po kayo rito. Bakit? Ang dami pong nai-encourage pag narinig yung mga patotoo po ninyo. Yung patotoo nung last Wednesday, nakakataba po ng puso. Kasi meron ka palang problemang ganun, siya pala meron problemang ganun, nakita mo kung paano niya ginawa. Ano? Kung paano niya ginawa. So, ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Nakakatulong po yung pasasalamat patotoo natin. Pero bakit nangyayari yun? Kasi nakita natin sinabi ng kanyang salita na dapat gawin natin yun. So, kailangan ipasa natin. Hindi sufficient na alam natin. Kailangan gawin natin.
At ang isang utos dito, ipasa natin yung natutunan natin. Pero mo na-solve yung problema mo, may ginawa ka, lumapit ka kay Lord. Eh yung kapatid, mayroon din problemang gano'n. Ano sabihin mo sa kanya? Kanya-kanya tayong buhay. Gano'n lang ba sabihin natin? Hindi. Yeah, hindi. Kaya ka blines ng Lord kasi gusto ng Lord na maging channel of blessing tayo. Sino po rito gusto niya maging channel of blessing? Masarap po yun kaysa ikaw lang ang binibigyan. Mas maganda kung ikaw ang nagbibigay ng blessing. Tama ba? Tama ba? Mas maganda ba ikaw ang nagbibigay ng blessing o ikaw ang binibless? Kaya nga it's better to give than to receive. So, lalo na pag merong may problema ka. Mas maganda yung ikaw yung nagpapalakas sa tao. Word. Pangalawa, letter B, delight in the word. Delight. Sabi sa Psalm 1:1, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Again, hindi mo magagawa ang bagay na ito kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Paano mong malalaman na mali na pala yung ginagawa ng isang tao kung hindi mo binabasa? Kung hindi mo alam? Again, crucial to. Dapat nagbabasa tayo para meron tayong guidelines. Paano natin maitatama? Di ba? Parang ganito. Paano mong sasabihin doon sa isang tao na mahalin mo yung kapwa mo, lalong-lalo yung kaaway mo, kung hindi mo nabasa? Kung hindi mo alam? Basta sasabihin mo na lang ba, ay dapat mahal natin yung kapwa natin. Pag tinanong sa iyo nung sinasabi, bakit? Ano yung sasagot mo? Eh hindi, kasi darating ang araw. No, darating ang araw. Meron ka rin mapapala dyan. Tama yun! Pero hindi ba dapat kaya mo siya mamahalin, tuturuan dahil mahal mo siya para sa Panginoon? Dapat yun ang pinaka-bottom line. No? Yun ang pinaka-dahilan kung bakit mo siya mahal. Bakit gusto mong ituro sa kanya? Hindi lang for the sake na, para madagdagan kami ng member sa PEC. No. No. Kahit maging member ng PEC yan, kung hindi niya ibibigay yung kanyang sarili kay Lord, maniwala ka darating ang panahon, aalis din yan dito. Aalis din yan. Bakit? Kasi hindi naman niya alam ang purpose kung bakit siya nagpunta rito. Kailangan mag-enjoy tayo sa turo ng ating Panginoon. Paano ka mag-enjoy kung hindi mo alam? Again, we must be delighted in God's Word. Tingnan natin kasunod. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Again, inulit na naman. Day and night na naman. Day and night na naman. Talagang walang ibang dahilan para hindi tayo. No, para hindi tayo lumago sa ating pananampalataya. Hindi tayo mag-grow. Walang ibang paraan kundi magbasa. Mga estudyante, paano ba kayo nakakapasa doon sa school ninyo? Sa pamamagitan lang ba ng pagtanaw doon sa mga kaklase mo? Ano, kailangan mahaba yung leeg pag-exam? Hindi. Kailangan babasahin mo yung libro. Babasahin mo yung lesson. Di ba? At pagka-graduate mo, hindi mo pwede na, yun lang ang alam mo, dapat gagawin mo. Kaya nga may tinatawag na pagkatapos yung mag-aral, di ba, meron kayong tinatawag na gagawin ninyo kung ano yun. Lalo pag sa science, no? Sa chemistry. May sinabi sa inyo, pero pahawak sa inyo, gagawin ninyo. Maski sa school driving. Hindi mo pwede nang alam mo, dapat pagka merong ganito, pauunahin. Hindi. Pahahawakin ka ng sasakyan para makita mo kung paano talaga gagawin. Ganon din kay Lord. Gusto ng Lord, matutunan natin ang lahat ng bagay sa buhay natin. Kaya nga, pag hindi ka delighted sa salita ng Diyos, maniwala ka. Darating ang time, mapapariwara ka. Kasi meron kang dapat guidelines Meron kang guidelines sa buhay. At ang pinakamagandang guidelines o workbook natin sa buhay, walang iba kundi yung salita. Kaya lang, ang tanong, binabasa pa natin. Kasi may nakikusap ako meron ba kayong Bible sa bahay ninyo? Meron. Pinagmalaki pa, 3. So, ang ganding, Kumusta naman po? Anong ibig mo sabihin, kumusta?
nasa bahay. Ang sinasabi ko po, binabasa ba? Ay, babasahin pala yun. No? Babasahin pala yun. Kasi yung ibang ginagawa, display lang eh. Di ba? Pag mayroong inaalihan ng masamang espiritu, ipapatong yung Bible. Teka, may magagawa ba yung kahit ipatong mo? Kahit isang truck bang ilagay mo dyan, pag hindi mo alam gamitin yung salita, wala rin mangyayari. Kasi hindi sa pamamagitan ng pagpatong ng Bible. No, hindi po pwede, hindi lang yun. Totoo, makapangyarihan ito. Kaya lang, nagiging makapangyarihan lamang ang salita ng Diyos kung ginagamit natin ng tama. Di ba? Kung ginagamit natin ng tama. Anong tama? Gamitin mo ito sa araw-araw pamumuhay. Mahalin mo yung kapwa mo. Mahalin natin yung kapwa natin. No? Pasa natin sa kanila. Again, very essential. Meditate the Word of God day and night. Sabihin mo nga sa katabi mo, day and night. Day and night daw, sabi ng salita. Again, tingnan natin yung verse 3. Ano sabi dyan? He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruits in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers. So again, sinasabi rito, kapag nagbigay tayo ng time sa salita ng Diyos, hindi tayo lugi. Palaging merong benefits. Palaging merong maganda na mangyayari. Gusto mo mag-prosper? Pasok ka sa salita ng Diyos. Di ba? Gusto mong gumanda buhay mo? Pag-aralan mo yung salita. Kasi yung mga decision making natin dapat nakabase sa salita ng Diyos. At magugulat ka na lang, pag nakabase sa Kanya, merong magagandang nangyayari. Ito, palagi kong isinasample. Sasample ko lang po. No, hindi po ako napapagod sa sample ito. Meron po akong pinsan. Palagi kong sinasabi ito. Meron akong pinsan na Christian siya. Christian siya. Bago siya naging Christian, meron siyang naging isang boyfriend na hindi niya parehas ng pananampalataya. Hindi niya parehas ng pananampalataya. Pero okay lang, hindi pa naman siya Christian at that time, parang okay lang sa kanya. Kaso naging Christian siya. Nung naging Christian siya, sinabihan siya ng boyfriend niya na hindi kita pwedeng ipagpalit sa Diyos ko. Kasi iba yung Diyos niya eh. Ano sabi ng pinsan ko? Lalong hindi kita pwedeng ipagpalit sa Diyos na pinaniniwalaan ko. So nag-break sila sa madalit sabi. 8 taon lang naman sila na mag-boyfriend. So ibig sabihin, matindi na yun, may na-establish na, di ba? 8 taon eh. At malapit na silang ikasal. Buti na lang, hindi natuloy. Bakit? Kasi anong magiging kahihinat na nun? Ikaw ganito yung paniniwala mo sa Diyos, siya ganito paniniwala. Gulo yun. At ang sabi ng salita ng Diyos, huwag daw tayong makikipamatok sa hindi natin pananampalataya. Kapwa parehas. Halimbawa, ngayon, naniniwala ka na ang ating Panginoon ay Diyos. Tapos yung nanliligaw sa iyo, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ang paniniwala na si Kristo ay isang tao lang. So paano gagawin mo ngayon dyan? So ganun lang nangyari sa kanila. Nagiwalay sila. Purihin ng Panginoon, ang napangasawa ng pinsang ko, isang Kristiyano, isang attorney, take note, nag-iisang anak, at tagapagmana ng maraming lupa. So ano ibig ko pong sabihin? Kapag tayo sumunod lang kay Lord, pinanindigan natin yung pananampalataya natin, dadalhin tayo ng Diyos sa mas maganda na sitwasyon. Ayaw ng Lord ang kanyang mga anak ay mapahamak. Bagamat may mga testing na darating sa atin, kasama yan, pero di ba mas maganda, ang mapapangasawa mo, parehas kayo ng pinaniniwalaan. Yung kasama mo sa buhay. Kasi, pag nag-asawa ka, lifetime yan. No? Hindi yan kagaya doon sa ibang bansa na pag ayaw mo na, ay, nagbago na itsura niya. Dating 24, ngayon 44. Palitan ko na siya. Walang ganun sa atin, sa Pilipinas. At hindi yun pa ang design ng Lord. Ang design ng Lord, till death, do us part. No? Kaya,
Ako, nagpupuri, nagpapasalamat ako kay Lord pag nakakakita ako ng mga matatanda na 40 years na silang magkasama. No? Nung kanyang asawa. No? Yan, marami naman tayong nakikita eh. No? Ang dami pong ganun. So again, hindi talo kapag sumunod kay Lord. Sabi rito sa Jeremiah 17:7, tingnan po natin. Sabi diyan sa Jeremiah 17:7, "But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him." Again, hindi ka magkakaroon ng confidence sa isang tao kung hindi mo siya kilala. Tama? Hindi ka magkakaroon ng confidence kay Lord kung hindi mo siya kilala. Tama? Paano ka magkakaroon ng confidence kung hindi mo siya kilala? Paano mo siya makikilala? Hindi mo siya makikilala pag nakatambay ka doon sa may labas, sa kanto lang. Makikilala mo siya kapag nagbigay ka ng time para kilalanin siya. Kailangan basahin natin yung autobiography ng ating Panginoon. Bigyan natin ng importansya ano mang pinaggagawa ng ating Panginoon. Ano ba yung gusto niya? Ha? Kapag mahal mo ang sino man, kung anong gusto niya, dapat gusto mo rin. Ha? Sino naniniwala sa ganun? Pag mahal mo yung isang tao, kung anong gusto niya, dapat yun din ang gusto mo. So again, yung faith, malaking bagay po yun. No, ito palagi ko pong sinasample. Kung ang asawa mo, mahilig sa mga gulay, ikaw na lalaki, mapipilitan ka magiging mahilig sa gulay. Ito, sinasample ko naman ito palagi. Hindi po ako napapagod sabihin ito eh. Hindi po ako kumakain ng gulay. Ang paborito ko lang yata, okra lang. Tsaka yung kalabasa. Parang malinaw daw ang mata. Yung okra, ewan ko kung ano bang ano ng okra. Pero marami pong vitamins yan. Pero nung napangasawa ko, yung asawa ko, dahil mahal ko siya, kung ano yung gusto niya, gusto ko. Pag sinabi niya, maglaba ka! Buti na lang po yung binili namin na washing machine ay pambabae. Nakalagay F. Kaya hindi ako pwede maglaba ng pambabae. Pambabae lang yon, yung washing machine. Wala pong gano'n, joke lang po yan. Baka mamaya, saan kaya nakakabili nun? Baka bigla may maghanap sa inyo ng washing machine na pambabae. Hindi po totoo yun. Kunyari lang po yun. Biro lang po yun. Bakit ko po sinasabi itong mga bagay na ito? Ganon din kay Lord. Ang ganda nung kinanta natin, tama? Ang ganda nung kinanta natin, I love you, Lord. Ang ganda. Ang tanong, love mo pa talaga si Lord? Kasi kung love mo si Lord, kung anong gusto niya, dapat gusto mo rin. Kung sino yung mahal niya, dapat mahal mo rin. Dapat mahal din natin. Di ba? Kaya nga yung pag nag-asawa ka, pati yung mga biyanan mo, dapat mahal mo rin. Pati yung mga bayaw at hipag mo, mahalin mo rin yun. Lalo tayo dito sa Pilipinas, yung family bonding natin matindi. Tama ba? Yung nanay at tatay nung asawa mo, pag tumira sa bahay, dapat mamahalin mo yan. Ganun po yung konsepto natin, yung kultura ng Pilipino. Hindi naman kagaya sa ibang bansa yan eh. Pag nag-asawa ka, hindi pwedeng tumira yung nanay at tatay sa bahay. Kanya-kanya. Pero dito sa atin, hanggang doon sa kaapu-apuhan, kasama pa sa bahay. No? Ganun po. No? Blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Nasaan ang confidence natin? Nasaan yung tiwala natin? Again, hindi ka magtitiwala kung hindi mo siya kilala. Hindi mo ibibigay ang buhay mo sa Kanya kung hindi mo siya kilala. Hindi mo ipagkakalob ang iyong sarili kung hindi mo siya kilala. Paano mo siya makikilala? Again, walang iba kundi Bible. Walang ibang paraan. Walang ibang paraan. Again, inulit na naman. Verse 8, He will be like a tree planted by the waters that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. So again, nag-i-expect si Lord ng fruitfulness sa atin. At ang fruitfulness, makukuha lang natin yan pag-rooted tayo sa Kanyang salita. Bakit? Kasi ito naman ang pagmamalaki natin eh. Wala namang iba eh. Meron ba tayong dapat ipagmalaki? Wala. Kundi yung sinasabi lang ng salita ng Lord. Si Lord ang ipagmamalaki natin. So anong gagawin natin? Dahil pinagmamalaki natin si Lord, ang sabi, kailangan ipasa natin. Pass it on. Ipasa natin. Deuteronomy
11:18-21. Sabi ganito, fix these words of mine in your hearts and minds. Kaya pala, love the Lord your God with all your heart, with all your mind. So kailangan sa puso at nasa isip kasama. Anong gagawin? Tie them as a symbol on your hands and bind them in your foreheads. Bakit? Kailangan kasi, during those times kasi, yun po yung isa sa mga paniniwala nila na kailangan yung Word of God ilalagay sa isang tela, gagawin mong headband. No? Yun ang ano nila. Pero of course ito, mayroong implication po sa spiritual. Hindi po ito nagtatapos, kailangan talaga nasa utak natin. Kasi ito pong gagamitin natin sa araw-araw natin pamumuhay. Ito pong gagamitin natin. Araw-araw, marami po tayong may encounter. Paano natin naharapin? Paano makakausapin? Palagi, ang salita ng Diyos ang gagamitin natin. Of course, hindi po depende sa pakikipag-usap. Halimbawa, nakikipagdili ka sa isang negosyo at sasabihin mo ba doon sa kadima, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siyempre, hindi ganun. Merong paraan. May mga paraan na ibibigay sa atin ng Diyos. Again, paano natin malalaman kung hindi naman natin minimeditate? Paano natin malalaman? Kaya kailangan, ang sabi ng Lord, araw at gabi. Hindi tuwing Sunday. Hindi lang tuwing Wednesday. Hindi lang kapag birthday. Hindi lang kapag patay na. Pag mayroong patay, hindi. Kailangan talaga bigyan natin ng panahon. Bakit kailangan gawin natin to? Verse 19. Teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Again, hindi gusto ng Lord na sarilinin lang natin yung biyaya. Gusto ng Lord ipasa natin. Meron kang anak, ipasa mo sa anak mo. Meron kang pamangkin, ipasa mo. Meron kang kapitbahay, ipasa mo. Meron kang kapatid, ipasa mo. Kailangan hindi sa atin lang. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay merong pananagutan sa bawat isa. At dito makikita kung paano natin ipapasa to sa ibang tao. Again, hindi natin maipapasa to kung kundi tayo nagbibigay ng oras sa meditation natin sa Word of God. Kailangan po yan. Verse 20, write them on the door frames of your houses and in your gates. Totoo po ito. Para mo maalala palagi ang salita ng Diyos, hanggat maaari yung buong bahay mo, meron kang Word of God eh. Di ba? Kaya itong karamihan, di ba diyang ginawa yung pagpapasok ka pa lang doon sa bahay, may nakalagay doon sa gate, welcome, di ba may nakalagay, welcome home. May mga nakalagay na gano'n, may iba-iba. No? Doon sa iba, pag doon sa bahay nila, doon sa yung kainan, may nakalagay doon, pray before you eat. May mga gano'n. Bakit? Kailangan palagi nating maalala eh. Dito talagang literal eh. Maglalagay ka sa daliri mo ng Word of God, paano mo makalimutan? Bakit? Kasi dapat itong kamay na ito gagamitin natin para kay Lord. Paano mo gagamitin? Pag nagpe-pray ka, pag tulong mo sa kapwa mo, hindi mo naman, may nagbibigay mo ba dito ng tulong ng ginagamit yung siko? Kamay. So gusto ng Lord, itong kamay na ito gagamitin natin para sa Kanya. Ano pa? Gusto ng Lord, yung paa natin gagamitin natin para sa Kanya. Ano? Pag nag-aaway kayo mag-asawa? Hindi. Gusto ng Lord, gamitin natin ito, lalakad tayo para mag-win tayo ng tao. Yung paa natin. Bakit ka binigyan ng labi ng Lord? Binigyan ka ng bibig? Para meron kang ka-chest mark? Para meron kang imamarites? Okay lang yun kung ang imamarites mo si Lord. Alam mo, si Lord, ang ganda ng ginawa sa buhay ko. Imarites natin si Lord. Diba? Mare, testify tayo para kay Lord. Marites. Mare, testify natin ang kabutihan ng Diyos. Yun ang totoong marites. Sabihin natin ang tungkol sa ginawa ng Lord.
sa mga bagay na ginawa na mabuti sa atin ng Diyos. Tanong ko po sa inyo, meron bang ginawang mabuti ang Diyos sa inyo? Nasabi niyo na ba yan doon sa ibang tao? O sarili mo lang? O sarili mo lang? Hindi tayo binibless ng Lord for the sake na tayo mag-enjoy lang. Of course, gusto ng Lord na mag-enjoy tayo. Pero mas natutuwa si Lord pag merong tao na nakita niya kung paano gumawa ang Lord sa'yo dahil pinasabi mo. Dapat pinagmamalaki natin si Lord. No? Kasi kung minsan, ibang pinagmamalaki natin eh. Anong pinagmamalaki natin? Uy, may bagong sapatos. Mag-church ako. Umiilaw pa naman. Tumutunog pa, kaya pala nilagyan ng ingi para malaman. Bago. Magpasok sa church. Tapos iilaw. Magre-request, Pastor, pwede ba pakipatay yung ilaw? Bakit? Para makita yung new shoes ko. Umiilaw. Ine-exage ko lang po. Pero kung minsan ganun di ba? Pag merong bago, punta tayo sa church, talagang ramdam na ramdam ko. Ano yung ramdam mo? Ramdam na ramdam ko itong damit na ito. Kailangan gamitin ko ito para okay din. Kaya bakit tuwing may bago lang? Bakit tuwing may bago lang? Di ba? Write them on the doorframes of your houses and your gates. Verse 31, so that your days and the days of your children may be many in the land that the Lord swore to give you to your fathers, as many as the days that the heavens above the earth. Hindi niyo ba napansin po? Kapag sumusunod kay Lord, palaging merong kasabay na pagpapala. Lahat ng sumusunod kay Lord, palaging merong pagpapala. So kapag sumunod pala tayo, na nag-meditate tayo sa Word of God, merong kasunod na pagpapala. Anong pagpapala? Isang napakaganda pagpapala, lalo mong ma-appreciate yung galawan ng Lord. Lalo mong ma-appreciate yung kabutihan ng Diyos. Lalo nating ma-appreciate na kung sino ang Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos na ang Diyos ay palaging nagbabantay sa atin, hindi ba nakaka-bless yun? Ang Diyos ay hindi natutulog kahit isang saglit. Hindi ba nakaka-bless yun? Iniisip mo na palaging mayroong nagbabantay sa'yo. Nawawala yung takot natin. Tama ba? Parang dito sa atin. Dito sa compound dito. Ewan ko lang sa akin po, personal kung ano. Buhat nung nagkaroon tayo nung nagbabantay dyan sa labas, meron tayong guard. Ang feeling ko, actually kahit meron akong nakausap, ganun din. Ang feeling niya, parang safe na siya ngayon. Bakit? Alam mo kasi na meron nagbabantay eh. Pero ang tanong, yung nagbabantay ba, hindi kaya nakakatulog? Yung nagbabantay kaya kahit paano hindi umiidlip, kahit sandali. Ang declaration po ng Bible, si Lord, kahit kailan, kahit tuwing kapanay, hindi siya kumukurap. Dilat na dilat siya. Ayan, nandiyan si Ma'am Shadi. Natawa ako eh. Kasi minsan nagtuturo din ako doon sa mga panggabi na pulis. Iloko ko naman yung mga pulis, kabiruan ko na. Sabi ko na. Panggating ko yung pangalan, wala naman siya, no? Tinawag ko Shadi. Pero isa, hindi ko na babangkitin. Sabi ko sa kanya, pag dumarating ako doon kasi minsan maaga pa, yung mga panggabi nandun pa. Sabi ko na, bro, parang hindi ka na puyat Sabi ko sa kanya, hindi po, sure, puyat nga. Oh, okay. Tapos sasabihin ko sa kanya, sa bagay maganda yung night sleep. Hindi night sleep night sleep. Tapos tatawa siya, pastor naman oo, nakakatulog naman kami, konti lang. Sabi ko, mga ilang oras kaya yung konti? Hindi, pag naka-4 na oras, okay. 4 na oras sa katulog. Okay. Again, ba't ko po sinasabi? Ang tao, mayroong limitation. Yung Diyos natin, unli. Yung Diyos sa pinaglilingkuran natin, kahit na kurap o idip, wala. Bantay tayo. At hindi lang yun. Declaration ng Bible, pinababantayan tayo sa mga anghel. Di ba nakakatuwa yung kahit matutulog? Kaya nga, kasi sa totoo lang, kagaya yan, meron pong yung kamag-anak ng asawa ko, natutulog lang, hindi na nagising. Ano ibig ko sabihin? Tayo, araw-araw nagigising.
nagkakaroon ng pagkakataon. Ang sabi, declaration ng Bible, pababantayan tayo sa kanyang mga anghel. Hindi ba nakakatuwa po yun? Hindi ba nakakaano ng isipin mo na pag natutulog ka, dahil wala tayo pong kalaban-laban, tama ba? Pag natutulog tayo, wala tayong kalaban-laban, maski sa demonyo. Wala tayong laban, tulog ka eh. Eh pagkagising ka kasi, pwede ka pang manalangin. Eh, ayun ko lang, meron ba rito ng pag natutulog, nakakapag-pray pa? Pero siguro, pagka meron kang panaginip na hindi maganda. Pero during sa nagpapahinga ka, talagang tulog ka. Tama ba? Tulog ka talaga. So, ano ibig sabihin? Wala tayong kalaban-laban. Pero, kapag nabasa mo yung salita ng Diyos na sinabi, kapag tayo raw po ay natutulog, pinababantayan niya tayo sa kanyang mga anghel. So, hindi ba pribilehiyo yan? Eh, pag hindi mo nabasa yan, may tendency na medyo matakot ka pa rin. Paano kaya kung hindi ka na magising? Paano kaya kung ganito? Paano kaya kung nagkasunog? Paano kaya? No? Pero salamat sa Panginoon dahil meron siyang pangako na pagpapalain niya tayo at iingatan niya tayo. Kaya sabi rito sa John 15:7, tingnan po natin, John 15:7. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish. By the way, ito po ay hindi ito magic word na kung anong gusto mo ibibigay ng Lord. Kasi yan, naka-emphasis po yan sa meron silang gawain para kay Lord. Merong gawain. So, pag merong gawain para kay Lord, humingi ka ng tulong kay Lord, dahil nakabase yung hinihingi mo sa salita ng Diyos, yung gusto ng Lord, hindi pwedeng hindi niya ibigay. Hindi pwedeng hindi niya ibigay. Dahil halimbawa, ganito, ang panalangin mo, Lord, sana itong araw na ito, meron po akong masishare ng inyong salita. Sana itong araw na ito, meron po akong tao na matutulungan. Sana po itong araw na ito, meron akong tao na madadala, may papakilala kita. Sa tingin nyo, sasagutin ng Lord yan o hindi? Salamat po. Sa tingin nyo, sasagutin ba ng Lord yan o hindi? Sasagutin. Salamat po sa 5. No? Sasagutin ng Lord yan. So tama yung sinasabi. If you remain in my words, pag nanatili tayo sa salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi niya sagutin yung ating panalangin. At syempre, kapag nagre-remain ka kay Lord, ang hihingin mo, yung ayon din sa kanyang kalooban. Kalooban ba ng Diyos na magamit tayo para sa kanyang salita? Kalooban ba ng Diyos? Ang tanong, pinagpe-pray mo ba? Pinagpe-pray ba natin, Lord, sana itong araw na ito merong magkaroon po ng pagpapala sa pamamagitan ko. Ang pagpapala po hindi po sa material lang. Meron kang na-share. Meron kang tao na bago buhay sa pamamagitan mo. Hindi ba blessing yan? Hindi kaya ibigay ng Lord yan? Palagi ko pong ipagmamalaki sa inyo. At palagi ko pa rin sasabihin ito sa inyo. Nagsasalita ako sa pulis. 9:00. Minsan 9:30. Sunod-sunod umuulan. Tama? Bumabagyo pa. No. Ano ibig sabihin? Bago po ako magsalita doon, nagpe-pray ako. Panginoon, gusto ko po na pagdating po na magsasalita na ako doon, wala nang ulan. Wala nang ulan. Purihin na Panginoon. Ayun, saksi sila. Uulan ng malakas, 7:00. Ang lakas. Pagdating ng 8:45, humihinto yung ulan. Hindi ba parang sa part ko, na-amaze ako? Kalooban ng Diyos na meron kayo babahagi. 8:45. Hihinto ang ulan. Pupunta ako doon, magsasalita ako. Nandun kami sa may karsada, walang ulan. Walang ulan. Pero minsan, may pinag-pray ako, Lord, sana wag pong umulan. Kaso ang lakas ng ulan. 9:00 na. Umuulan pa rin. Nagtanong na ako. Kasi bago ako pumunta doon, tinatanong ko po sa kanila meron po ba tayong Bible exhortation ng araw na to? Kasi kung minsan wala, kasi lalo na pag meron silang tinatawag na operation, wala. So pag sumagot sila ng oo, so dahil umuo na sila, rain or shine nyo, kailangan pumunta ako doon. Pero ang hirap naman yata na nangangaral ka ng salita ng Diyos, yung mga pulis na sa ulanan, ako nakapayong. Baka sabi, special ah. Alam niyo po, nung dumating po yung time na yun, nung una nagdududa ako. Sabi ko,
Lord, sabi mo, pagka hiningi ko, bibigay mo. Pero ano niyo po, purihin po ang Panginoon. Maski doon sa Ragas, purihin ang Panginoon. Ang ginawa ng Lord, hinayaan niya malakas ang ulan. Ako nung una, ayoko nang pumunta. Pero hindi, Lord, sinabi, inano ko to sa kanila, mag-inayari daw. Purihin ang Panginoon, ginawa namin sa loob ng kanilang istasyon. So, mas close kami. Kung sa ano, halimbawa, nandiyan si Irene, nandito ako, katabi, parang konti na lang magkapalit ng muka. Pero mas maganda pala pag nasa loob. Mas nagiging intimate dahil katabi mo mismo. Kasi pag nandun ako, halimbawa yung walang ulan, nandyan si Irene, nandito lang ako, medyo malayo. Pero pagdating doon, meron pala, mas maganda pala. So, ibig sabihin, kapag ang pinagpe-pray natin, gusto ng Lord, kahit na merong hadlang, hindi magiging hadlang. Yung hadlang na yung gagamitin pa ng Lord na mas maganda. Naging mas maganda. Nasa loob ako ng police station, sa loob mismo. So, ibig sabihin, mas maganda. Dahil kasi pag nandun ka sa karsada, sinabi ko rin sa kanito, ang ganda nito. Kasi pag nasa karsada ka, nandun kami sa karsada, pag may dumadaan, nakikita ko yung, kasi siyempre ako nasa harap, sila nakatalikod ako, sila nakaharap sa karsada. Pag may dumadaan, nakikita ko, gumagano yung mata nila. Siguro, pag may babaeng naka-short, o merong mga bagay na paano? Pero pag nasa loob ka mismo ng station, wala silang kundi ako lang yung pakikinggan nila. Nakapokus. Ibig sabihin, mayroong ginagawa si Lord. Ganon din sa atin. Hindi lang po sa akin yun, lahat tayo makakaranas ng ganon. If you remain in me and my words remain in you. Yun ang sinabi ng Lord. Whatever you wish, ibibigay. Ano to? Para mag-enjoy lang ako? Hindi. Verse 8. Anong sabi diyan? Verse 8. Hindi pa. Balik. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Kaya pala, sasagutin ng Lord yung mga prayer natin para sabihin natin, ipagmalaki natin, ginawa ito ng Lord. Hindi dahil sa walang magawa si Lord. Total, makulit ka, trip mo yan, bigay ko. Hindi. Para matuwa ang Ama na nasa langit. Mabigyan ng glory. So lahat pala ng pumapasok sa atin, lahat ng pagpapalang dumarating sa atin, for God's glory. Hindi para maging mag-glory ang buhay natin. Hindi. Para kay Lord. Para kay Lord. So again, makikita po natin na ang kabutihan ng Diyos ay makikita sa pamamagitan po ng pagme-meditate ng kanyang salita. Hindi po pwedeng lumabas sa salita ng Diyos. So, nagbibigay ho ba tayo ng oras sa kanyang salita? Nagme-meditate ho ba tayo? Point blank sasabihin ko po sa inyo. Pag hindi ka nag-meditate ng Word of God, ang blessing sa iyo, kapiranggot lang. Kapraso lang. Bakit? Kasi lahat lang nang nagme-meditate at ina-apply yung kanyang mini-meditate, doon lang nakakaranas ng full blast na blessing kaya para kay Lord. So kung hindi mo bibigyan ng oras, ba't ka naman bibigyan ni Lord ng oras? Pag ayaw mo makinig sa Kanya, bakit ka naman pakikinggan ng Lord? Tandaan po natin, God without man, He is still God. But man without God, we are nothing. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay hanggat hindi natin kasama ang Diyos. Kahit anong gawin mong sipag, kahit na sobrang galing mo. Again, kailangan masunod yung kalooban ng Diyos. Ano ba kalooban ng Diyos? Matthew 28:19. Ano ba yung kalooban ng Diyos? 28:19. Ano sabi diyan? Pwede po ba? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Ang gusto ng Lord, mag-win tayo ng tao. Mag-go tayo and make disciples. Yun ang gusto ng Lord. Yun ang main reason kung bakit siya nagpunta sa lupa. Gusto niya na lahat ng tao maligtas. Gusto niya lahat ng tao maging disipulo niya. Madali ba to? Hindi madali ito. Kaya dinugtong niya yung kasunod. And teaching them to obey everything I have commanded you. Yun po sinabi ha.
Tinuruan niya kanyang mga disipulo, and surely, I am with you always to the very end of the age. Hanggat nabubuhay po tayo, yung Matthew 18, 19, 20, yan po ang trabaho natin. Yan po ang dahilan kung bakit nag-i-exist ang Pateros Evangelical Church. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon buhay pa tayo. Gusto ng Lord, gawin natin yan, trabahong yan. Wala pong iba. Kailangan dalhin natin yung mga tao kay Lord. Kailangan makita, ma-realize yung mga tao na mapapahamak sila kung di na ibibigay ang buhay nila kay Kristo. Na ang mga tao, hindi magiging magandang takbo ng buhay mo apart from our Lord Jesus Christ. No? Kaya sabi diyan, pero paano mong gagawin yan? Kailangan maging anak ka ng Diyos. Kaya merong John 1:12. Pwede po pakibasa? 1, 2, 3. Ginawa na po ba natin yan? Ni-receive na ba natin ang ating Panginoon? Naniniwala ba tayo na talagang si Lord ang pag-asa natin sa buhay? Pagka ginawa po natin yan, sumampalataya tayo at nanalig tayo sa Kanya. Anong sabi diyan? Tatawagin tayong anak ng Diyos. Sino po rito gusto niya tawagin siyang anak ng Diyos? Gusto mo ba na maging anak ka ng Diyos? Kung hindi, humina. Gusto ng Lord na maging anak ka niya. Kaya lang, willing ka ba na gusto mo maging anak niya? Marami po tayong gagawin. Marami tayong gagawin. Ayan, nandyan sa core values of true disciple. Maraming gagawin. Unang-una na dapat gagawin natin, mamatay ka sa iyong sarili. Ibig sabihin, aalisin mo yung mga bagay na hindi gusto ng Lord sa iyo. Kailangan mamatay tayo sa ating sarili. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mamatay ka na sa iyong sarili. Sa iyong sarili. Ibig sabihin, iiwanan mo lahat ng mga bagay na dapat mong iwanan. Kung dati, adik ka sa TikTok, no? Sino po rito yung addict sa TikTok? Amen. May nag-amen ah. May nag-amen pa rin. Addict ka sa TikTok, pero kay Lord hindi ka addict. Dapat kung meron kang magkaroon ng addiction kay Lord, hindi sa TikTok. O, sinong addict dito sa ML? Addict ka sa ML, ang haba ng oras kay Lord, kahit 30 minutes hindi maibigay. Gusto ng Lord na maging anak niya tayo. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya. At yun lang po ang tanging paraan. Sabi po sa John 3:16, ano sabi diyan? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ang tanong, binigay mo na ba ang buhay mo sa ating Panginoon? Kasi, kung hindi mo pa binibigay yung sarili sa ating Panginoon, yung aawitin natin ngayon, hindi mo ma-appreciate. Kasi makaka-appreciate lang nitong kantang ito, yung binigay na ang buhay sa ating Panginoon. Yung sumampalataya sa ating Panginoon. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y mananag. Tinatawagan ko po ang praise and worship. Tayo po'y mananag. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw isang Diyos na patuloy gumagawa po sa amin. Alam po namin, Panginoon, itong pinag-aralan namin sa araw na ito po ang gustong-gusto niyo dahil gusto po niyo na maging fruitful kami. Kaya lang, hindi po kami magiging fruitful kung hindi namin bibigyan ng importansya ang iyong salita. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na totoo. Mauhaw kami sa iyong mga salita, bigyan namin ng importansya ang iyong salita kasi tamang ito lamang ang paraan para makilala po namin kayo. At kagaya ng sinasabi po ng iyong salita, hindi po kami magiging tunay na anak ninyo kung hindi kami sasampalataya at mananalig sa iyo. Kaya kapatid, sa mga oras ito, kung hindi mo pa totally binibigay ang iyong buhay sa ating Panginoon, ito yung pagkakataon. Gusto ng Lord na magkaroon ka ng kaugnayan sa Kanya. O bakit ginawa mo na ito pero parang nalalabuan ka, parang hindi mo masyadong naintindihan, ito yung pagkakataon. Ako'y mananalangin ng pagtanggap at gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo po sa amin para kami po, i-commit namin ang aming mga sarili sa iyo. Kaya sa umaga ito, Panginoon, binibigay ko at ako'y sumasampalataya at ako'y nananalig na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang
sa lahat ng aking pagkakamali. Kapatid, kung ginawa mo itong mga bagay na ito, ikaw ay tuturing na anak ng Diyos, at bilang anak ng Diyos, gusto niya na maging fruitful ka, at hayaan mo sa pamamagitan ng simpleng panalangin, ay makita mo ang kahalagahan ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Muli, ito pong aming samadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng, manatili po tayong nakatayo, kantahin natin ito. Opo, Panginoon. Actually, nagiging totoo ito sa buhay po namin nung binigay namin ang aming buhay sa iyo. Nung kami nagbigay ng oras para sa iyo. Salamat, Panginoon, kagaya ng sinabi po ng iyong mga salita, ang iyong pagpapala ay unlimited. Ang iyong pagpapala ay palaging hahabulin kami kung kami lamang ay magiging tapat sa iyong mga salita. Kaya kapatid, sa mga oras ito, it's about time na talagang angkinin mo na itong mga pangako ng Diyos. Sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman. Ito yung pagkakataon na pwede mo sabihin sa Panginoon na gusto mo makalaya sa physical na karamdaman. Angkinin mo. Sabihin mo sa Kanya, Opo. Opo. Dahil ikaw ang aming dakilang magagamot. At pangako mo ito ng sino mang lalapit sa iyo. Panghahawakan namin, Panginoon. Dahil ikaw nagsabi nito, mayroong kagalingan. Mayroong kagalingan ng kagaling mo sa akin. Emotionally, mayroong ka problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong anak, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, kasama sa komunidad, kapitbahay. Gusto ng Lord magkaroon ng manifestation yung pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng ating buhay. Tulungan tayo ng Lord. Matuto tayo magpatawad, matuto tayo na humingi ng tawad, intindihin natin sila. Kasi hindi pa nila intindihan na unawaan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo na nakaintindi na paunawa, intindihin natin sila. Ibahagi natin ang mabuting balita na mayroong pag-asa sa pamamagitan ng pangalan natin Panginoon Jesus. Spiritually, nahihirapan ka sa mga bagay na hindi ka makapag-focus o makapag-concentrate sa totoong pagsamba sa ating Panginoon. It's about time. I-surrender mo lahat. Yung mga bagay spiritual na nagiging hadlang para magbigay hugay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Panginoon. Palayain tayo ng Lord sa lahat ng klase ng bisyo na pumasok sa katawan natin. Palayain tayo. Mga bagay, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, idolatry, witchcraft, horoscope. Gusto niyang Lord, siya lang. Wala nang iba. Wala tayong iba na pagkukuhanan ng ating pananampalataya. Kundi ang salita lamang natin. Panahon ito, nahihirapan ka, wala kang trabaho, it's about time. Sabi mo sa ating Panginoon, Lord, gusto ko maging productive ako. Gusto ko, Lord, na mayroong mangyari sa buhay ko. Pwede gawin ng Diyos yan. Tanong, naniniwala ka ba? Nagtitiwala ka ba na kaya ibigay ng Lord yan? Ang kinimas mga oras ito, dahil ang ating Diyos ay great provider. At siya mismo nagsabi, pag binigyan natin ng panahon ng kanyang salita, hindi po pwedeng hindi gawin ng Lord ang kanyang pangako. Prosperity, success, bibigay sa atin ng Diyos. Masusumunod lang tayo, magabay tayo sa sinasabi ng mga salita. Salamat din, Panginoon, sa aming mga kapatid nagdiriwang ng kanyang kaarawan at kanyang anniversary. Pagpalain mo bawat isa. Salamat po sa extension ng buhay na pinagkalo mo, sa extension ng pagsasama ng isang mag-asawa. Salamat po. Salamat po. Muli, ang aming bansa, tinataas po namin lahat ng nanunungkulan mula sa aming presidente hanggang sa pinakamabang nanunungkulan sa lokal, national, kayo po, Panginoon, na magbigay ng karunungan ng kaluluwa
aming mga kapulisan, mga sundalo, tunay na magampanan nila tungkulin ng bawat isa para po ang peace and order ng aming bansa ay patuloy na mananatili. Pagpalain din yung Panginoon ng aming kapatid na nanonood sa ganitong gawain. Mga taga Pangasinan, pamumuno ng kapatid na Totong, mga taga Lumuga, pamumuno ng kapatid na Dada, kanyang asawa, kayo na rin, mga Bat 79 na nanonood sa ganitong gawain. Pagpalain niyo po. Pagpalain niyo rin po mga taga Abra na sumusubaybay din sa gawain ito, mga taga Marikina. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nagbibigay ng oras pagpapahalaga sa magagawain kaya. Muli, Panginoon, salamat po dahil nagkaroon po kami ng pagkakataon na malaman na ang inyong mga salita lamang ang magbibigay sa amin sa mas maganda at maayos na pamumuhay. Sa isang linggong gawain namin, Panginoon, sa eskwela, sa trabaho, sa loob ng tahanan, sa komunidad, sa lahat ng pupuntahan namin, Panginoon, mataas ka, mabigyan ng kapurihan ng iyong pangalan. Kasi naniniwala pa kami, Panginoon, na tanging ikaw lamang ang pag-asa namin sa buhay nito. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat dahil alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng aming tinulog nilapit sa inyo, mangyayari lahat ng ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na